Sa ating pong huling awiting espiritual, page 343. Page 348 po, In Him I have riches untold. In Him I have riches untold, sing, when my Savior divine died at dark Calvary, in His body He bore all my sins, and His blood freely shed paid the ransom for me, when He died my salvation to win. I thank God for the Lord Jesus Christ, for in Him I have riches untold. I will cling to the Lord Jesus Christ. Oh, He laid down His life for my soul. I can praise Him enough for His wonderful love and His infinite mercy and grace. Oh, I'm truly amazed He would come from above just to suffer and die in my place. I thank God for the Lord Jesus Christ, for in Him I have riches untold. I will cling to the Lord Jesus Christ. Oh, He laid down His life for my soul. Let me never forget when He suffered for me, how He paid such a terrible price. Let me gladly obey and serve Him faithfully as I travel this pathway of life. I thank God for the Lord Jesus Christ, for in Him I have riches untold. I will cling to the Lord Jesus Christ. Oh, He laid down His life for my soul. Last stanza. When this frail mortal life is a thing of the past, and the splendor of heaven I see. Oh, what joy it will bring just to see Him at last, and to live with Him eternally.
I thank God for the Lord Jesus Christ, for in Him I have riches untold. I will cling to the Lord Jesus Christ. Oh, He laid down His life for my soul. Amen. Ngayon pong umaga naman, sa pag-aaral po muli natin ng salita ng ating Diyos, ating matawagan ating mga ngaral si Pastor Norman Millares. Kapagpalang umaga sa inyong lahat. Sa pangangaral ng salita ng Diyos, ang ating teksto ay matatagpuan sa Acts chapter 17. Acts chapter 17 verse 16. Tumayo po tayo. Acts chapter 17 verse 16. Umpisa natin sa talatang 16. Now while Paul waited for them at Athens, his spirit was stirred in him when he saw the city wholly given to idolatry. Therefore disputed he in the synagogue with the Jews and with the devout persons, and in the marketplace daily with them that met with him. Tagalog, samantalang ngang sila'y hinihintay ni Pablo sa Atenas, ay namuhi ang kanyang espiritu sa loob niya sa pagkamasid niya sa bayan na puno ng Diyos-Diyosan. Pagpalain ng Panginoong Diyos ang pagbasa ng kanyang mga banal na salita. Spirit of idolatry. Yan po ang pamagat ng ating mensahe ngayong umaga. Tayo po'y dumulog sa Diyos sa panalangin. Tayo po'y magsiluhod. Panginoon naming Diyos, niluluwalhati namin kayo. Lahat ng karangalan, kapurihan, pagsamba, pasasalamat, kadakilaan, kapangyarihan at kamahalan ay sumainyo magpakailan-kailanman. Pagpalain niyo po ang banal na pagtitipong ito. Kaming lahat ay gawin po ninyong katanggap-tanggap at kalugod-lugod. Humingi kami sa inyo ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. Pagabagin niyo kami, Panginoong Diyos, sa bawat kasalanan na aming nagagawa. At magkaroon kami ng tunay na kalungkutan at pagsisisi sa aming mga kasalanan. Mahabag kayo sa amin at tulungan na maunawaan namin, Panginoong Diyos, ang mahalaga niyong mensahe. Pakita niyo po sa amin ang tunay na anyo at kalalagayan ng aming mga puso. Pakita niyo sa amin kung ano po ang aming tunay na kalalagayan sa salamin ng iyong mga salita. Patnubayan nawa kami ng iyong banal na Espiritu. Turuan niyo po kami. Maunawaan namin ang iyong kalooban para sa aming buhay. Dalhin niyo po kami sa sariwang pastulan at ang iyong mga salita ay maging kalakasan namin, pag-asa at kaaliwan. Pagpalain niyo po ang mensahe, pagpalain niyo po ang mga makikinig, pagpalain niyo po ang inyong tagapagpahayag. May taas nawa ang Panginoong Sus sa aming kalagitnaan. Sa banal na pangalan ng aming Panginoong Kristo, ito po ang aming dalangin. Amen. Please be seated. Ito ang isa sa mga missionary journey ni Apostle Paul. This is his second missionary journey at nung siya ay napadpad sa isang lungsod na ang pangalan ng Athens, yan po ay sa Greece. Nakita niya, sabi sa ating talata, na ang buong bayan ay puno ng Diyos-Diyosan. The city wholly given to idolatry.
And that is the spirit of idolatry. Now what is idolatry? Idolatry is the worship of a physical object as a god. So when Paul saw na ang buong bayan ay punong-puno ng Diyos-Diyosan, yung kanya pong espiritu ay na-stirred in him. His spirit was stirred in him. Meaning, yung kanyang espiritu was deeply disturbed. Yung kanyang espiritu was troubled, na-provoke, nadismaya siya. Sa Tagalog, namuhay ang kanyang espiritu sa loob. And I think, mga kapatid, I do believe na dapat ganyan din ang ating maging damdamin. Sa tuwing ating nakikita na itong ating bayang Pilipinas, wholly given to idolatry. Dito lang, San Pablo City, talagang mga tao dito, palasamba sa Diyos-Diyosan. May mga idol sila, at yung mga idols nila, yun ang kanilang physical object of worship. At dapat maging ganyan din tayo, yung damdamin ni Pablo, mag-grieve tayo, yung spirit natin ay ma-disturb, ma-troubled, ma-provoke, madismaya. Lalo pa yung ating mga mahal sa buhay. Hindi dapat yan binabaliwala natin at hinahayaan natin sila sa ganong kalalagayan. In other words, naramdaman ni Paul, meron siyang holy indignation. Kasi meron siyang compassion to the souls of men. At meron siyang earnestness, meron siyang kasigasigan na sabihin sa kanila kung ano yung tama, kung ano yung katotohanan. At sila ay itama mula sa kanilang mga kamalian. Pero wala po tayong nabasa, wala po tayong nakita dito na nauwi ito sa violence. Gaya ng ginagawa ng iba, na stirred up nga yung spirit, ang ginawa, pinalakol. Yung mga imahe, mga Diyos-Diyosan sa harapan ng mga tao. Kaya yun, nagkagulo. Kaya yung nagpalakol yun, binugbog siya. Hindi ko gano'n ang ginawa ni Pablo dito. Medyo may katinuan naman si Pablo. Para huwag niyang gawin iyon. Okay lang na pakita natin galit, yung ating upset, o yung ating spirit na na-provoke. Pero huwag mauwi sa violence. Sapagkat tayo po yung mga peace-loving people. Now why? Bakit hindi dapat sumamba sa mga Diyos-Diyosan? Kasi nga ang Diyos ay Espiritu. Sabi ng Panginoon sa John 4:24, God is Spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. And it is only God. Tanging ang Diyos lamang dapat sambahin at wala nang iba. Tanging Diyos lang. Si Jesus Christ. Yan po ang mismo sinabi niya kay Satan nung siya ay tinukso doon sa wilderness in Matthew chapter 4 verse 10. Then said Jesus unto him, Get thee hence, Satan, for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and Him only. Take note of that word. Him only thou shalt serve. Diyos lang talaga, Panginoong Diyos lang ang sasambahin, wala ng iba. Yung anghel naman, doon sa book of Revelation, in chapter 17 o chapter 14 verse 7, sabi niya, sa lahat ng mga tao na nananahan dito during the time of tribulation period, saying with a loud voice, Fear God, and give glory to Him, for the hour of His judgment is come, and worship Him, that made heaven and earth and the sea and the fountains of waters. Walang ibang sasambahin, sabi ng anghel, kundi siya lamang na lumikha ng langit at lupa at ng karagatan at ang mga bukal sa mga tubig. Now, sino po yun? Walang iba kundi ang Diyos, the creator of the universe. Siya lang dapat talaga sambahin. Si Apostle John, meron din siyang sinabi. Nung tinangkay niyang sambahin ang isang anghel, no? Sasambay niya anghel eh. Sa Revelation chapter 19 verse 10, sabi niya, I fell at His feet to worship Him, but He said to me, sabi ng angel, See thou do it not. Huwag mong gawin yan sa akin. John, I am your fellow servant, and of thy brethren that have the testimony of Jesus. Worship God. You see?
Diyos ang sambahin mo. Kita nyo, no? Pati anghel, alam niya kung sino dapat sambahin. Hindi sila. Bagamat mga spirit being sila, mas makapangyarihan sila kaysa sa mga tao. Pero hindi rin dapat sila sambahin eh. How mas mo ang tao sasambahin? Hindi pwede. Diyos lang, sabi niya, worship God. For the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Jesus Christ must also be worshipped. Bagamat si Jesus Christ ay nagkatawang tao at siya'y tao, siya rin naman ay Diyos. Kaya dapat din siyang sambahin at yan ay utos ng Diyos Ama. Mismo ang Ama nagsabi sa mga anghel, sambahin ang kanyang anak. Hebrews chapter 1, verse 6. Hebrews chapter 1, verse 6. And again, when he bringeth in the first begotten into the world, he said, and let all the angels of God worship him. Let all the angels of God worship him. Let all creation worship the Son of God, who is none other than Jesus Christ. Walang ibang dapat sambahin kundi ang Diyos. Kaya lang, yung mga tao na ipinanganak sa kasalanan, yung mga unregenerate, di nila alam yan eh. Kaya kung sino-sino sinasamba. You see, the highest worship an unregenerate can give is idolatry. That is the highest worship na may bibigay ng santaong ipinanganak sa kasalanan na hindi pa nakaranas ng kapanganakang muli. Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya malibang nga talaga ang tao maipanganak na muli, hindi niya sasambahin ang tamang Diyos. Hindi siya makilala sa tunay na Diyos. Kaya he must be born again, born of water and of the Spirit. Now, sino-sino mga nagiging object of worship ng mga unregenerate? Ng mga ipinanganak sa kasalanan na hindi pa nakakakilala sa tunay na Diyos. Banggitin natin ang ilan sa mga sinasamba ng mga tao. Number 1, false gods. Yan. False gods. Mga hindi tunay na Diyos. Like for example, Israel. Ang Israel, tinalikuran nila ang Panginoong Diyos at sumunod sila sa ibang mga Diyos. Basahin natin in Judges chapter 2 verse 12. Judges chapter 2 verse 12, sa Tagalog, ganito po ang sabi, Judges 2:12. At kanilang pinabayaan ang Panginoon na dapat siya ang object of worship. Kaya lang pinabayaan nila. They forsook the Lord, ang Diyos ng kanilang mga magulang na naglabas sa kanila sa lupain ng Ehipto at sumunod sa ibang mga Diyos. Nakakalungkot. Sumunod sila sa ibang mga Diyos. Nakilala na nila yung tunay at totoong Diyos. Bakit bumaling pa sila sa ibang mga Diyos? Sino itong mga Diyos na ito? Tuloy, sa mga Diyos na mga bayan na nasa palibot nila. At sila yumukod sa mga yaon at kanilang minungkahi ang Panginoon sa galit. Talaga magagalit po ang Panginoon pagka ganun. Siya lang dapat ang kilalanin na Diyos, siya lang dapat sambahin. Abay, may kinilalang ibang mga Diyos itong mga Israelita. Pansin nyo, ang kanilang sinamba ay ibang mga Diyos na hindi naman nila Diyos. Nakakapagtaka itong mga Israelitang ito, matapos magpakilalang Diyos sa kanila at siya lamang ang dapat sambahin, abay, bumaling pa sa ibang mga Diyos na hindi naman nila Diyos yun. Nagpakilala na nga yung kanilang tunay na Diyos. Ito po yung mga Diyos ng mga bayan na nasa palibot nila. Ibig sabihin, mga ungodly po ito, mga pagan po ito, mga heathen nations po yan. Ibang mga Diyos ang kanilang sinamba. At sino po yun? Sino-sino ho yun? Andyan, verse 13. Andyan si Baal at si Astaroth. Astaroth, nabanggit. In verse 13. Sino po ito? Ito po yung mga male and female deities. May Diyos sila para sa kalalakihan, meron din silang Diyos para sa mga kababaihan, male and female deities. Nabanggit din po ito si Astaroth sa time ni Solomon. Basahin natin ang 1 Kings chapter 11. 1 Kings chapter 11. Look at in verse 5.
sa panahon ni Solomon, nabanggit din yan. Umabot hanggang sa panahon ni Solomon. From Judges to the time of Solomon. Yan, in chapter 11, verse 5, sabi rito, for Solomon went after Astoret, the same as Astaroth. Pareho po yan, a female deity. Nakakalungkot, maski si Solomon, went after Astoret, the goddess. Sino siya? The goddess of the Sidonians. And then meron pa, si Milcom. Sino naman si Milcom? The abomination of the Ammonites. And then in verse 7, then did Solomon build an high place for Chemosh. Si Chemosh naman. Sino si Chemosh? The abomination of Moab. Meron pa, si Molech. Sino naman si Molech? Ang karumal-dumal na mga anak ni Ammon. The abomination of the children of Ammon. Yan. Ito yung mga Diyos na tumutukoy sa araw, buwan, mga bituin, o kaya mga planeta. Yan. Mga heavenly bodies na ginawang object of worship. Now in verse 6, ito nakakalungkot. Gumawa si Solomon ng masama sa paningin ng Panginoon. At hindi po siya sumunod na lubos sa Panginoon, na gaya ng ginawa ni David na kanyang ama. Yun ang nakakalungkot. Kung sino pa naman yung pinuno, hari, na dapat siya ang mag-lead ng kanyang bayan sa tama, abay siya pang nag-lead sa kamalian. Ba't nagkaganon si Solomon? Napakatalinong hari pa naman. Kaya ang Panginoon nagalit. Verse 9. At ang Panginoon nagalit kay Solomon dahil sa kanyang puso ay humiwalay sa Panginoon, sa Diyos ng Israel, na napakita sa kanyang makalawa. Yan ang dapat nating ikabahala, mga kapatid, na yung atin hong mga puso ay humiwalay sa Panginoon at mabaling na sa iba. See? Pagka ganyan ang nangyari, na ang ating puso ay mabaling sa iba, yung iba yon, yung ibang tinutukoy, yun na yung iyong Diyos. Liban sa Panginoon. At masama yan pagka ganun ang nangyari. Kaya dapat talaga binabantayan ang ating mga puso. Puso talaga magdaraya, sinungaling, ubod ng sama. Ingatan natin na huwag humiwalay ang ating mga puso sa Panginoon at mabaling na sa iba. Ingatan natin yan. So nakita natin yung ibang mga Diyos na binabanggit dito. Nandiyan si Baal, si Astaroth o Astoret, si Milcom, si Chemosh, meron pa si Molech, at meron pa yung si Dagon. Sino naman si Dagon? Siya ay Diyos ng mga Pilisteo. Sa Judges chapter 16, verse 23. Yan. Sirena or Asyokoy. Ito si Dagon, mga kapatid, in Judges chapter 16, verse 23. Kalahating tao, kalahating isda. Yan. Yung kalahati mula sa tiyan pataas, tao. Tapos yung kalahati pababa, isda. Kaya sirena, sabi ni Brother Esty. Yan. Kalahating tao, kalahating isda. Mantaka mo yan ay ginagawan lang Diyos. Diba? It's a wild imagination na magkaroon silang ganong klaseng imahinasyon na maging object ng kanilang pagsamba. Talagang, dyan yung makikita, ang tao talaga totally depraved. Yung kanyang mind ay corrupted by sin. Kung ano na ibento Samantala, in Jeremiah chapter 7, verse 18, meron tinatag na Queen of Heaven. Jeremiah chapter 7, verse 18. The children gather wood, and the fathers kindle the fire, and the women knead their dough to make cakes to the Queen of Heaven, and to pour out drink offering unto other gods, that they may provoke me to anger. Noon pa,
nung papalang panahon, sa panahon ni Jeremiah, meron na pala silang object of worship na kung tawagin ay Queen of Heaven. Reyna ng kalangitan. Sino kaya po ito? Maaring ito po ay tumutukoy sa heavenly bodies. Maaring buwan. Kasi langit kalangitan. Maaring buwan. Kasi yung araw, yun yung hari. Kaya nga tinatawag na haring araw. Sinasamba yan Nung panahon, ang buwan, ang araw, then ganun din yung buwan. Naniniwala sila na deity yun, makapangyarihan. Sumaring yun yung Queen of Heaven. Ngayon, ang mga Katoliko, meron din silang ganyan. Queen of Heaven. Sino yun? Si Maria. Kita niya? Kaya pagano talagang yung kanilang relihiyon nag-originate sa pagan worship, pagan religion. Kasi meron silang ganong deity, Queen of Heaven. Yun nga lang, inascribe nila kay Mary. Pero parehas din yun Yung buwan, pinangalan ng Mary. Nang paniwala nila, yun yung mother ni Jesus. Hindi yun yung tunay na Mary na nasa Bible. Kung siguro nabubuhay si Mary, pagalitan niya mga Katoliko, ba't nyo ko sinasamba? Diba? Yung anghel nga di ba? Sinaway niya si John, ba't mo ko sinasamba? Huwag mo ko sambahin. Sambahin mo ang Diyos. Pakaliwanag, no? Ngayon, punta tayo sa ating panahon. Sa ating panahon, ang dami mga false gods. Sa mga Chinese, andyan si Buddha. Sa mga Indiano, marami silang Diyos. Diyos-Diyosan. 15 yata yun, kung di ako nagkakamali. Ang ilan doon ay si Brahma. Merong Krishna. Merong Shiva. May Vishnu at marami pang iba. Yung mga Muslim naman, meron silang Allah, Muhammad, mga false gods. Yan ang sinasamba. Pangalawa, graven images. Isa rin yan sa object of worship ng mga unregenerate, mga blind, born in sin. In the Old Testament, ang Israel mismo sumamba sa isang object na gawa sa ginto at ginawang baka na kung tawagin ay golden calf. Molten calf. Exodus chapter 32 verse 4. Exodus chapter 32 verse 4. Nung time na yan, nasa bundok si Moses. Kabibigay pa lang ng 10 Commandments. At kauna-unang utos daw, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos liban sa akin. Huwag kang gagawa. At huwag mo silang yuyukuran, sasambahin, paglilingkuran. Sapagkat akong Diyos, na inyong Diyos ay Diyos na mapanibuguhin. Akalain ninyo na pagbabali Moses, yung mismong pinagbawal ng Diyos, ayun, sinasamba na nila. Exodus chapter 32, verse 4. And he received them at their hand, and fashioned it with an engraving tool, after he had made it a molten or melted calf. And they said, These are thy gods, O Israel, which brought thee up out of the land of Egypt. You see? Saan nila nakuha itong ganitong idea? Saan nila natutunan yan? Ay di doon sa mga neighboring countries nila. You see? Doon pa lang sa Judges, pinabayaan nilang Panginoon at bumaling sila sa ibang mga Diyos na Diyos ng mga bansang nakapalibot sa kanila. Ayun, dinaya nila. Akala nila, pwede lang sambahin ang Diyos sa pamagitan ng paglikha ng mga larawan o imahe na yun ang magre-represent sa Diyos. Gusto ko yung paliwanag ni Brother Rogie. Nung kanyang tinakil din yan, idolatry. No? Actually, ang paliwanag nga dyan, akala ng mga Israelita, pwede silang sumamba sa Diyos sa pamagitan ng mga larawan o imahe. Kumbaga, in good faith sa kanila, sincere naman sila. Diyos din naman ang kanilang sinasamba.
kinikilala. Kaya lang, akala nila pwedeng sambahin yung tunay na Diyos sa pamagitan ng paglikha ng mga larawan o imahe. Pero doon sa Ten Commandments, sinabi na ng Diyos, ayaw niya ng ganun. Huwag kang gagawa. In Exodus chapter 20, verses 1 to 4, sinabi na, pinaliwanag ng Panginoon. Basahin natin, Exodus chapter 20, verse 1. Hindi pwedeng ilarawan kasi ang Diyos ng anumang bagay. Hindi mo may lalarawan ng Diyos sapagkat ang Diyos ay immense. Ang Diyos ay immeasurable. His Spirit. So anong object ang pwedeng ilarawan ng Diyos? Wala. Kaya hindi siya pwedeng ilarawan o gawa ng anumang object. And God spoke all these words, saying, verse 2, I am the Lord thy God, who have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Thou shalt have no other gods before me. Verse 4, thou shalt not make unto thee any graven image or carved, inukit, na larawan, or any likeness of anything that is in heaven above. Maliwanag yan. Anumang larawan, anumang object na nasa heaven. Anghel, araw, bituin, buwan, planeta, o anumang heavenly bodies, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Verse 5, thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them, for I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me. Ayon ng Diyos yan. Kung siya'y sasambahin, sabi nga ni Jesus Christ, must be spirit and in truth. See? Now, in Jeremiah's time, bilang isang propeta, si Jeremiah rin ay nag-grieve. Na pighati din siya nung makita niya ang kanyang mga kababayan ay sumamba sa mga larawang inukit o inanyuan. At kanyang inilarawan itong mga karumal-dumal na mga imahe o larawan o Diyos-Diyosan. Punta natin in Jeremiah chapter 10. Paano niya inilarawan? Ganito po. Jeremiah chapter 10 verse 1. Jeremiah 10 verse 1. Pakinggan niyo po kung paano dinescribe ni Jeremiah itong mga nakita niyang mga Diyos-Diyosan. Hear the word which the Lord speaketh unto you, O house of Israel. Thus saith the Lord, learn not the way of the heathen, meaning the pagans, meaning the nations that surrounded Israel. Kasi may mga Diyos-Diyosan sila Kaya sabi ng Panginoon, huwag niyong pag-aaralan, huwag niyong matututunan yan. Learn not the way of the heathens, and be not dismayed at the signs of heaven. Na para bagang may mga Diyos dyan, may other gods na liban pa sa lumikha ng langit at lupa. For the nations are dismayed at them. Verse 3, for the customs of the peoples are vain. Ano yun? For one cutteth a tree out of the forest, the work of the hands of the workman with the axe. Kita nyo yung kanilang idols, graven image, galing sa puno. Kahoy, puputulin, tapos, ayan na, uukitin na, gagaya ka na. Verse 4, they deck it with silver and with gold, they fasten it with nails and with hammers, that it move not. Kasi, gagawa ng altar. They are upright like the palm tree, but speak not. Yan ang Diyos nila, pipi. They must needs be born, kailangan pampasanin, because they cannot go. Familiar, di ba? Tuwing piyesta. Yan. Di ba, ganyan ano? Noong pa man, ganyan na yun So saan ang galing ang ginagawa ng mga Katoliko? Di dyan, pagan origin. Mga pagano talaga Kaya ang Catholicism, ang Catholics, hindi ang Christian, pagan yan, pagan. Tanda natin yan, hindi sila Kristiyano, sila yung mga pagano.
Never silang naging mga Kristiyano. Pero paniwala nila, Kristiyano sila. Paniwala ng mga Muslim, pag hindi ka Muslim, Katoliko ka. Pag Katoliko ka, Kristiyano ka. Mali. Paano magiging Kristiyano? Mga pagano yan. Dami ng Diyos-Diyosan. Oh. Hindi ganun tunay na Kristiyano. So, maliwanag yan, mga kapatid. Oh. At tayo, huwag matatakot dyan. Sabi dyan, oh, be not afraid of them. Na baka ikaw ay resbakin. Pag sinabak mo yan, pag sinunod mo yan, mamalasing ka. Kaya maniwala dyan. Hindi totoo yun. Anong tawag doon? Mabubusong. Kaya sabi dyan eh, Diyos na nagsabi, be not afraid of them. Oh. Be not afraid of them, for they cannot do evil. You see? Ngayon, pagka may gumawa ng masama sa'yo, sabi mo, eh kasi, pastor, yung aming kapitbahay, ganun na nangyari. Nabusong. Nung sinibak yung Diyos-Diyosa niya, sinira, eh nabusong ho. Anyway, ibig sabihin, sinungaling ang Diyos. At mas tama yun. Ha? Hindi ho yung ribulto, hindi ho yung Diyos-Diyosa ng gumawa ng masama. Demonyo. Satan. Demons yun. Kasi yan talaga, ginagamit ng mga demonyo. Pinananahanan ng demonyo yun eh. Diba? Tutula, pinananahanan ng mga demonyo yan. Eh, hindi naman sa Diyos kasi yan eh. Sa devil talaga yan. Pero mismo yan, mga Diyos-Diyos, walang magagawa yan. Kahoy lang yan eh. Bato lang yan eh. Sabi dito eh, be not afraid of them, for they cannot do evil. Neither also is it in them to do good. Oh, maski gumawa ng mabuti. Kaya pag nananalangin dyan, sinagot daw yung kanyang panalangin. Di totoo yun. Paano ka sasagutin? Hindi naman nagsasalita. Wala namang utak yan. Wala namang isip yan. Di ba? Bato lang yan eh. Paano sasagutin? Kalukuhan yan eh. Verse 6, for as much as there is none like unto thee, O Lord. Yan ang dapat. Yun yung Panginoon. Walang katulad sa Kanya. Thou art great and thy name is great in might. So, nakita niyo yung description ng graven images. Ganon din si David. Parehas. Sa time ni David naman, kanya ring dinescribe ang mga idols. Basahin natin in Psalm 115. Psalm 115 verse 4. And their idols are silver and gold, the work of men's hands. Yan ang reality. Hindi Diyos ang may gawa niyan. Gawa ng kamay ng tao yan. They have mouths, but they speak not. Eyes have they, but they see not. They have ears, but they hear not. Noses have they, but they smell not. They have hands, but they handle not. Feet have they, but they walk not. Neither speak they through their throat. Kaya bakit ka dyan luluhod? Bakit ka dyan mananalangin? Ba't kakausapin mo yan? You see? Eh, dati ginagawa natin yan nung tayo nasa kadiliman pa. Wala tayong mga kaalaman, tayong mga mangmang at mga hangal. Purihin ng Panginoon, tayo po ay binuksan at binigyan ng kaunawan at kaliwanagan. At tayo inalis na ng Panginoon sa hangal at mangmang na pamumuhay na yan. Salamat sa Diyos. Kaya yung mga nagtitiwala dyan, ay magiging katulad nila. Katulad ng mga mangmang at hangal na mga